Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Naunang nakita ni Nalino sina Rafael, Marian, Angelo at Japs bago pa sila makita ng mga ito. Kaya agad sumenya si Lino, kina Tingting at Micaela na tumago na muna sa likod ng pader sa loob. Lino, hindi naman sa minamaliit ko ang kakayahan nating tatlo, no? Pero sa tingin ko, kailangan mo nang tumawag ng backup. Hindi ipapahuli ng mga kalaban ang apat na ito. Kung ito ang pinakamahina nilang armas, malamang ito na ang natatangi nilang alas na inaasahan nilang lilipol sa ating lahat. Kaya hindi natin sila pwedeng sugurin na lang basta. Lalo at mukhang wala sa plano natin na patayin sila. Tama ba ako? Mahabang litaniya pa ni Micaela. Oo, Micaela, tama ka. Hindi tayo naparito upang patayin sina Rafael at ang mga kaibigan ko. Ililigtas natin sila. Sige, tatawag tayo ng backup. Kulas, do you copy? Yes, Lino, go ahead. Kumusta ang laban niyo dyan? Ayos na, Lino, tapos na. Napatay na namin ang mayabang na babaylan at balbasaradong alalay niya. Saan mo kami kailangan? Dito sa loob ng laboratory compound. Nakapasok na kami. Pero dahan-dahan lang kayo sa pagpasok, ha. Nasa may bandang gitna ang pinakamalakas na alas na inihanda sa atin ni Mayor Cerex. Mga kakampi natin sila na napasa ilalim lang ng kapangyarihan at mga serum ng kalaban, kaya hindi nila tayo makikilala. Kailangan natin silang mailigtas ng buhay. Ha? Ganun ba? E paano natin iyon gagawin kung malalakas pala ang mga iyan at hindi tayo nakikilala? Yun nga ang problema natin rito. Kaya pagtulong-tulungan natin sila para maubos ang kanilang lakas sa laban. At nang matalian, iuuwi natin sila sa kampo natin at doon nagagamutin. Kasama mo pa ba dyan si Mancio? Oo, Lino. Sige, pumunta na kayo rito. Pero magdahan-dahan lang kayo sa pagpasok, ha. Copy that, Lino. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa may gate na sa likuran sina Kulas at Mancio. Bago pumasok ay nagsalita ng marahan si Mancio. Bay Kulas, wala bang halftime break? Nagugutom na ako eh. Ang tindi kaya ng labanan ngayon. Wala man lang tayong tubig. Sumagot naman si Kulas. Nasaan ang baon mong tubig kanina? Wala eh. Natusok ng itak ni Bigote. Mabuti nga at doon tumama. Kaya hindi tumago sa katawan ko. Dito ko lang kasi yun inilalagay sa bulsa sa loob ng tiyaleko. Tiisin mo na muna ba yung Mancio yung gutom mo? Malapit na itong matapos. Ha? Malapit? Parang hindi na uubos ang mga kalaban dito eh. At ang pagpipilian na lang yata dito ay kung titiisin ko ang gutom ko o doon na ako sa kabilang buhay kakain. Puro ka talaga kalokohan ba yung Mancio? Tara na. Uwi ka pa ni Kulas at dahan-dahan ang itinutulak papasok ang pintuan na yari sa makapal na bakal. Hindi naman kasi iyon sasara ng tuluyan dahil kinalsuhan ni Lino ng bato para hindi magsara. Nagpalingalinga ang dalawa sa paligid at hinahanap si Lino dahil magtatanong pa sana sila ng instruction kung papaanong strategy sa laban ang gagawin. Pero biglang tumunog ng malakas ang tiyan ni Mancio dahil nagugutom na nga ito. Napatingin si Kulas sa kanya. Sorry bay, hindi ko naman yun sinasadya. Bulong pa ni Mancio. Noong mapatingin sila muli sa unahan, ay papatakbo ng papasugod sa kanila ang apat na halimaw. Naloko na! Exposed na sila! Uwi ka pa ni Lino. Tingting, pagtulungan natin si Rafael. Micaela, Kulas at Mancio, pagtag-isahan niyo ang tatlo.
Agad sumugod sina Lino at Tingting kay Rafael. Gaya ng mga naunang lumabas na mga hybrid na sundalo, may dala ring mahabang itak si Rafael. Naglalabas iyon ng itim na enerhiya. Kaya may mabigat na aura ang kumakalat sa paligid na nagpapabagal sa kilos ng lahat. Kaliwa kanan ang atake nila Lino at Tingting kay Rafael, pero nagagawa iyong salagin at ilagan ni Rafael. May metal plate ito sa dibdib at may bakal sa braso na nagagamit rin na pansalag. Isang malakas na sipa ang ginawa ni Rafael patungo kay Lino. Nailagan iyon ni Lino, pero hindi pala iyon ang totoong atake. Dahil muli pang umikot si Rafael sa ere at pasampal na tumama sa mukha ni Lino ang paa ni Rafael na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Tumalo ng mataas si Tingting upang gawaran ng pagtaga si Rafael sa mismong ulo noon, pero sinalag lang iyon ng huli sabay roundhouse kick na tumama sa tagiliran ni Tingting. Napabuga ng dugo si Tingting noong tumalsik sa kabilang bahagi ng compound. Anak ng pating Kuya Lino, kung wala tayong balak na patayin si Rafael, siya may balak na gawin tayong punching bag at pagkatapos gagawing giniling. Sumagot naman si Lino kahit nahihirapan pang tumayo. Oo Tingting, alam ko yun, pero hindi tayo pwede sumuko. Hindi natin iiwanan sa ere ang isang kaibigan dahil lang sa nadakip siya ng mga kalaban. Ililigtas natin siya kahit buhay ko pa ang kapalit. Uwi ka pa ni Lino at muli nang sumugod kay Rafael. Hindi gumamit ng espadang kayanet si Lino dahil balak niyang makipagsuntukan ng mano-mano kay Rafael para sariling lakas nito ang magamit. Noong mapansin naman ni Rafael na walang armas si Lino, ay muli ring isinukbit ang espada niya na mukhang katana sa likuran. Noong mapansin naman ni Rafael na walang armas si Lino, ay muli ring isinukbit ang espada niya na mukhang katana sa likuran at sinalubong si Lino na nakapormang makikipagsuntukan. Bago pa sila tuluyang magkalapit, ay mabilis sumugod si Rafael kay Lino at mabilis ang kaliwat kanan na suntok sa mukha ni Lino. Pero sa kabutihang palad ay malayo na rin ang nararating ni Lino pagdating sa hand-to-hand combat skills. Nababasa na niya ang mga atake sa pamamagitan lang ng pag-oobserba sa galaw ng balikat. Ang kailangan niya lang ay panatag ang kanyang isipan at walang inaalala maliban sa kasalukuyang laban. Tuwing bumubomba ng malalakas na straight jab si Rafael, dumudukot naman ng kabilaang uppercuts si Lino na kumukonekta sa panga ni Rafael. Kung pangkaraniwang tao o aswang lang sana si Rafael, ay baka kanina pa tumimbuwang dahil sa sunod-sunod na tama ng malalakas na hook ni Lino sa panga. Pero gaya ng nasabi na, nasa ibang antas ng katauhan si Rafael dahil sa eksperimentong ginawa sa kanya ni Dr. Jiro na siyang scientist ni Mayor Cerex. Patuloy sa ganong eksena ang dalawa. Muling nakabangon si Tingting at sumugod ng pasaksak kay Rafael, pero hindi iyon nakalampas sa pandaman ni Rafael. Sinalag niya ng bakal na bracelet ang itak, tapos hinawakan si Tingting sa tagiliran at ibinato ng malakas sa pader. Pinilit ni Tingting na bumaliktad ng posisyon para paa ang unang bumagsak sa kanya. Subalit masyadong malakas ang pagkakabato, kaya kinulang na siya ng oras. Humampas na ang likod niya sa matigas na pader. Pagkakita ni Lino ng pagkakataon, ay mabilis niyang tinadyakan si Rafael sa tagiliran, pero hindi iyon masyadong nagkaroon ng pinsala dahil sinabayan iyon ng paggulong ni Rafael sa lupa, kaya parang itinulak lang iyon na nagbigay ng puwersa kaunti. Pagkabangon ni Rafael ay muling sumugod kay Lino. Hindi malaman ni Lino kung bakit gigil na gigil sa kanya si Rafael, na para bang nakaprogram sa utak nito na siya ang priority na patayin. Pagkalapit ni Rafael kay Lino ay agad iyong bumitaw ng malalakas na walo. Dalawang kamay ang isinasalag ni Lino
sa pag-aalalang mabalian siya kung isang kamay lang. Ganon din ang ginagawang pagsalag ni Lino sa kabilang kamay at pagkasalag lang noon ay tumalo ng mataas si Lino at ginamit ang tuhod upang tuhurin si Rafael. Hindi yun napaghandaan ng huli kaya kumonekta ang malakas na pagtuhod ni Lino sa panga ni Rafael na nagpaatras dito ng ilang hakbang at halatang nahihilo dahil pinipilig-pilig ang ulo. "Tingting, huwag kang gumamit ng itak. Baka iyan ang gamitin niya panaksak sa'yo. Mas mabuti na itong mano-manong suntukan kung sino na lang ang unang maubusan ng lakas." "Okay, Kuya Lino." Sagot naman ni Tingting na siya namang sumugod kay Rafael. Sunod-sunod na kombinasyon ng sipa ang ginawa ni Tingting na pag-atake kay Rafael. Mabilis naman ang kamay ni Rafael na sumasalag habang papaatras. Tumakbo si Lino papunta sa likuran ni Rafael, sabay talon at bitaw ng roundhouse kick para patamaan ang gilid ng ulo ni Rafael. Pero nakita siya ni Rafael. Nasalag iyon ang kamay, pero hindi nasalag ni Rafael ang roundhouse kick ni Tingting sa kanyang harapan. Kaya sumampal din sa mukha ni Rafael ang malakas na sipa ni Tingting. Napaikot si Rafael at doon napaharap kay Lino. Kaya si Lino muna ang hinarap niyang lusubin at puro suntok sa mukha, tagiliran at bodega ang binibitawan noon. Kaya hindi magkaroon ng pagkakataon si Lino na makaganti. Puro lang siya pagsalag. Tumalo ng mataas si Tingting at pumatong sa may balikat ni Rafael at gamit ang siko ay binabayo nito ang ulo ni Rafael. Pero nahawakan naman siya ng kaliwang kamay at ibinato sa malayo. Kaya parang tuta na inihagi sa malayo ang itsura ni Tingting at nagpagulong-gulong pa pagkabagsak. Muling ipinagpatuloy ni Lino ang pakikipaglaban kay Rafael at naghahanap ng pagkakataon na makabomba uli ng malakas na pagtuhod sa panga nito. Dahil sa lahat ng atake niya, iyon lang ang nakita niya na nagpayanig talaga sa utak ni Rafael dahil nahilo iyon at napapaatras. Samantala, abala rin sa pakikipaglaban si Micaela sa aswang na si Marian. Agad iyong sinugod ni Micaela at bago pa sila magkalapit ay pinaulanan niya agad ng bala ang bahaging hita at binti. Pero napakabilis noon kung kumilos, tumatakbo pa ng pazigzag. Kaya hindi rin tinamaan ng kahit isang bala. Pagkalapit sa kanya ay isang malakas na kalmot agad ang iginawad. Nagawang maisalag ni Micaela ang kanyang braso at kahit naka-long sleeve siya ay napunit iyon at nasugatan pa siya. Na naging dahilan kaya nabitawan niya ang kanyang baril. Mabilis siyang umikot sabay bunot ng jungle knife sa tagiliran at buong puwersang isinaksak kay Marian. Tumama iyon pero mababaw lang ang pagkakabaon na animoy napakakunat ng laman noon. Pagkaatras kaunti ay isang malakas na tadyak naman ang ibinigay ni Marian kaya napatalsik sa malayo si Micaela at nagpagulong-gulong. Muli siyang nag-flip papabangon at pumwesto. Magkasabay na silang tumakbo papasugod. Tumalo ng mata si Micaela habang nakaamba ang jungle knife na isasaksak sa balikat ni Marian. Subalit biglang humaba ang kamay noon at sinampal lang malakas sa mukha si Micaela. Kaya napaderek papunta sa gilid ng pader ang talon ni Micaela at doon siya sa pader tumama. Nakangiti lang ang aswang na si Marian pero walang binibigkas na salita. Napahawak naman sa ulo niya si Micaela dahil nahihilo ito. Pagkalingon niya kay Marian ay pinapalapit siya noon habang nakasenyas ang daliri na lumapit raw siya. Lalong nanggigil si Micaela at muling sumugod sa aswang nakatunggali. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili at walang ibang isipin kundi ang laban nila ni Marian. Inaalala niya ang lahat ng alam niyang moves sa mga laban. 2 jungle knife na ang inilabas niya at muling sumugod sa aswang. Sa bahagi naman ni Kulas at ng aswang na si Angelo
ay hindi hinahayaan ni Kulas na malapitan siya ng aswang. Tuwing mapapalapit sa kanya, ay tinitira niya lang ng malakas na ipo-ipo. Kaya paulit-ulit lang na tumitilapon ang aswang papabangga sa pader. Sa ganoong paraan ay nagagawang manghina ng aswang nang hindi niya nagagalusan si Kulas. Si Mancio naman ay dinadaan sa patakbo-takbo para silang nagpapatintero ng kaharap na aswang. Magsasagupaan sila saglit ni Mancio, tapos tatakbo na si Mancio kapag nakasapak ng isang malakas, saka muling magpapahabol. Alam ni Mancio na hindi niya pwedeng gamitan iyon ng kanyang pangmalakasang atake. Gayong hindi naman ang patayin ang sadya nila roon, kundi ang iligtas. Kaya umaasa siyang magagawa niya iyong pagurin para maigupo at madala sa labas. Samantala sa bahagi naman ni Mayor Cerex ay napapasigaw ito habang nanonood sa laban nila Rafael at ni Lino. Sige! Ganyan nga, Rafael! Isa kang perpektong likha ng aking mga scientist! Kapag naipanalo mo ang laban na ito, ikaw na ang magiging model image ng lahat ng lilikhain kong super soldier. Isang aswang na gumagamit ng mataas na antas ng niraya. Sige lang mga likha ko, lumaban kayo ng lumaban. Habang abala kayo dyan, maglalaro muna si Mayor. Wika pa nito, sabay hinila ang controller ng laser gun. Meron iyong automatic target system, kagaya noong mga ginagamit sa Gundam robot. Kaya kahit mahigit 20 target ay kayang patamaan ng sabay-sabay ng laser. Initiate weapon activation. Enter control code. Boses mula sa computer. Malawak naman ang ngiti ni Mayor habang ipinapasok ang code. 0124. Happy New Year sa inyo, Lino! Tumatawang wika pa ni Mayor Cerex kahit mag-isa na lang ito sa control room. Automatic firing sequence initiated. Wika pang muli ng computer. Pagkapindot ni Mayor ng buton ay doon na nagsimulang bumaril ang mga laser gun sa harapang bahagi ng laboratory compound. Lino! Nasaan ka na? Binabayo na kami rito ng laser gun! Sigaw pa ni Magnus Sacco. Nagsalita naman si Lino habang patuloy na nakikipaglaban kay Rafael. Rosalia! I-release mo na ang mga rocket natin dyan! Sumagot naman si Rosalia. Sabi mo kapag bumukas na ang barrier, hindi naman bumubukas. Nakakabaril ang laser kahit naka-barrier pa rin ang buong compound. Sige lang, iputok mo na ang mga missile. Targetin mo ang mismong office ng laboratory, yung nasa gitna. Wika pa ni Lino. Okay, sige. Sagot naman ni Rosalia at lumipat sa laptop ni Micaela kung saan nakalink ang targeting system ng rocket launcher. Rosalia! Ngayon na! Muli pang wika ni Lino, kaya pinindot na ni Rosalia ang launch button. Lahat ng 6 na missiles ay lumabas na at tumama sa ibabaw ng gusali, pero 2 lang ang nakapasok. Sumabog ang itaas na bahagi ng gusali, kaya maging si Mayor Cerex ay nataranta na rin. Anong akala niyo sa akin, bobo? Nag-type siya sa controller ng command. Continuous laser firing via automatic targeting system. Kaya kahit umalis na sa controller si Mayor, ay patuloy pa rin sa pamamaril ang laser gun. Wala na iyong pinipili, lahat ng gumagalaw o lumilipad ay binabaril. Kaya marami rin sa mga aswang ang natupok ng laser kahit nasa ere pa sila. Patuloy ang matinding labanan sa harapan kahit pa umuulan ng laser beam sa paligid. Luluino, Mang Ambo, kayo na muna ang mag-asikaso rito ha. Kailangan ko silang tulungan roon. Uwi ka pa ni Rosalia. Oo, sige iha. Mag-iingat ka. Sagot naman ni Luluino. Papatayo na sana sa upuan si Rosalia nang makita niyang may nag-text uli sa cellphone ni Lino. Nakalagay roon, Lino, tulong. Alam na nila na ako ang traitor sa loob. Biglang kinabahan si Rosalia. Hindi man siya malapit kay Roulette pero alam niyang
Malaki ang utang na loob nila rito dahil sa ginagawang pagtulong. Agad kumuha ng 45 caliber na baril si Rosalia. Isinuksok niya iyon sa likuran. Dinala niya na rin ang isang M203 rifle with grenade launcher at binitbit ang isang maliit na bag sa tabi noon kung saan nakalagay ang mga bala. "Clea, nasaan ka? Pasuyo ako. Dalhin mo ako sa laboratory building." Wika pa ni Rosalia. Agad namang lumitaw sa tabi niya ang diwatang gala at dinala siya sa harapan ng gate sa likuran. "Clea, salamat. Magpunta ka na sa harapan. Gumawa ka ng portal na pwedeng pagkublian ng mga kasama natin para makaiwas sa laser." "Sige, Rosalia," sagot naman ni Clea at bigla na itong nawala. Nakita ni Rosalia na nakabukas ang gate ng bahagya. Pumasok na siya agad. Pumwesto siya sa bahaging madilim at hindi siya makikita. Umupo siya roon at nagload ng grenade sa launcher. Una niyang inasinta ay ang laser gun na nasa kanang bahagi ng gusali. Sabog iyon. Muli siyang nagkarga ng bala at pinaputukan ang nasa kaliwa. Dalawa na ang nababawas sa mga laser gun. Kaso nakita naman siya ni Rafael kahit paabala ito sa pakikipaglaban kina Lino at Tingting. Mabilis iyong nakalapit kay Rosalia. Sabay saksak ng mahabang espada. Naisalag naman agad ni Rosalia ang hawak na baril kaya lumihis ang talim noon. Nakarating naman agad sina Lino at Tingting, saka mas binilisan pa ng dalawa ang kanilang atake para hindi magkaroon si Rafael ng pagkakataon na maiwanan sila at muling makaatake kay Rosalia. "Rosalia, ituloy mo lang yan. Ibagsak mo lahat ng laser gun." "Oo, Lino," sagot pa ni Rosalia at dali-daling tumayo sa kanagkarga ng bala. Matapos mapabagsak ang 4 na laser gun ay nanlumo si Rosalia dahil wala ng bala. 4 lang pala ang lamang bala noong bag. "Lino, wala ng bala. Papasok na muna ako. Nanganganib si Roulette." Sigaw pa ni Rosalia. "Sige, mag-iingat ka. Doon ka dumaan. Doon lumabas si na Rafael. Nakasarado pa ang ibang mga pintuan." Tumango si Rosalia at dali-dali nang pumasok sa isang gusali. Naabutan niyang pinupunit na ni Ginoong Boris ang damit ni Roulette habang naroon sila sa isang maliit na conference room na salamin ang bintana. Pilit nang lalaban ang dalagang si Roulette pero mahahalata rito na nakapikit at mahina ang panlalaban dahil iyon sa tranquilizer na itinurok sa kanyang liig ng matabang lalaking si Boris. Binitawan ni Rosalia ang hawak na M203 rifle. Hindi niya naman iyon magagamit sa loob ng conference room. Inilabas niya ang jungle knife na nakasiksik sa gilid ng kanyang binti. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng conference room at noong makita niyang naroon na nakatapat ang likuran ng matabang si Boris, ay buong pwersa niya iyong tinadyakan, kaya tumalsik ang lalaki papunta sa loob at napasubsob. Dali-daling hinila ni Rosalia papatayo si Roulette. Bagamat payat lang ito na babae, ay hindi niya pa rin mabuhat dahil tila gulaman na nalusaw ang kilos ng katawan noon na hinang-hina. May malay naman iyon pero hindi gaanong makapagmulat ng mata. Pinilit ni Rosalia na buhatin si Roulette sa bewang upang mailabas ng conference room. Subalit bago pa niya mailabas sa pinto, ay isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran. Nabitawan niya si Roulette at napasubsob iyon sa sahig. Muli namang sumuntok sa kaliwang tagiliran si Boris. Napaliyad si Rosalia sa sakit, tapos sinawakan siya ng matanda sa buhok at ibinato sa kabilang dingding. Tumama ang ulo roon ni Rosalia at nagdugo. Nahihilo na rin siya dahil sa pagkakabagok ng kanyang ulo. Talagang pumunta ka dito para mag-istorbo sa sarap namin pinagsasaluhan ni Roulette. Pwede mo namang sabihin na ikaw na ang unahin ko. Madali naman akong kausap.
Wika pa ng matabang si Boris habang naghuhubad ng sinturon at zipper. Inihiga na nito si Rosalia sa semento habang pinupunit ang damit. Muling nagkamaray si Rosalia. Pinipigilan niya ang matanda na mahubad ang kanyang mga panloob. Subalit masyado itong malakas, kaya nagtagumpay ito na matanggal ang pangitaas niyang damit at isusunod na sana ang pangibaba. Wag! Wag! Parang awa mo na! Mahinang bulong pa ni Rosalia, pero wala siyang magawa. Hindi niya rin madukot ang kanyang baril dahil naroon iyon sa kanyang likuran na daganan. Nang biglang may matigas na bagay ang tumama sa ulo ni Boris, napalingon ito sa likuran bago bumagsak ang katawan sa sahig. Nakita niya sa likuran si Roulette na hawak ang mahabang rifle at nanghihina pa rin. Iyon yung binitawan na baril ni Rosalia na ginamit ni Roulette na pambayo sa ulo ni Boris. Pagkabagsak ni Boris sa sahig ay mabilis tumagilid si Rosalia at kinuha ang baril niya sa likuran, sabay tutok kay Boris at pinaputok ng 3 beses na naging dahilan ng pagkamatay ng matabang miyembro ng sindikato. Napalugmok na rin muli si Roulette sa sahig. Pinilig-pilig ni Rosalia ang kanyang ulo para mawala ang pagkahilo. Nilapitan niya si Roulette at iniupo sa isang upuan. Roulette, paano ma-deactivate ang mga laser gun? Sumagot naman ang dalaga. Kailangan ipasok ang kill switch code. Ano yung code noon? Hindi ko alam. Nasa isang card iyon na nasa bulsa ng polo ni Mayor. Tara, hanapin na natin ang Mayor Serex na yan para mapahinto na ang mga laser gun. Mauubos na ang mga kasama namin sa labas. Kusay at ang kumikilos ang laser gun kahit walang nagmamaniobra. Oo, Rosalia, tama ka. Dahil meron iyong automatic targeting system. E di tara na, ituro mo sa akin kung nasaan si Mayor. Nasa main hall siya kanina. Tara, wika pa ni Rosalia. Sabay itinayong muli si Roulette habang yakap-yakap ito sa gilid. Roulette, kaya mo bumaril? Hindi ko alam, Rosalia. Oh, heto ang baril ko. Kahit hindi mo maasinta, basta paputukan mo lang para makalapit ako. Wika pa ni Rosalia habang hawak niya ang mahabang rifle gun. Nagsimula na silang maglakad patungo sa may hall nang makasalubong nila si Mayor Serex. Hayop ka, Roulette! Traidor ka! Matapos kitang gupgupin! Alam mo bang ibabalik ka na sana ni Gob kay Boris? Pero inalbor kita para makaligtas ka sa kalupitan ng baboy na yon. Tapos ito ang igaganti mo! Sumagot naman si Roulette. Anong ililigtas? Di ba? Naka-schedule na ako na isasama ni Boris pag uwi niya pagkatapos ng digmaang ito. Kaya hindi mo rin ako iniligtas. Pinakinabangan mo lang ako, Mayor. Sagot naman ng dalaga. Pasigaw na sumugod si Mayor Serex sa kanila habang pinapaputok ang mahabang baril nito. Kaya napilitan si Rosalia na itulak si Roulette sa kabilang bahagi para hindi ito tamaan ng bala. Tinamaan ng 2 bala si Rosalia, isa sa tiyan at isa sa balikat. Rosalia, may tama ka! Wika pa ni Roulette. Oo, Roulette, mamaya na natin ito isipin. Unahin muna natin makaligtas. Wika pa ni Rosalia, sabay gulong sa sahig at nagpaputok ng baril paturo kay Mayor. Dahil sa nasa gitna ang alkalde, kaya tinamaan din ito sa hita. Pero hindi iyon bumagsak. Patuloy pa rin iyon sa pagbaril kay Rosalia habang lumalapit. Gumaganti rin ang putok si Rosalia hanggang sa maubusan na siya ng bala. Narinig ni Mayor ang huling kalabit ni Rosalia na hindi na pumutok, kaya alam niyang wala na iyong bala. Tapos ka na! Kung sino ka mang babae ka, wala ka ng bala! Wika pa ni Mayor Serex habang malaki ang ngiti. Nanlalaki naman ang mga mata ni Rosalia habang nakahawak sa balikat na dumudugo dahil wala na talaga siyang bala at wala ng reserbang baril.
hanggang sa magsalita si Roulette. Tama ka, Mayor. Wala na siyang bala. Pero ako, meron pa. Hindi na hinintay ni Roulette na lumingon pa si Mayor at tinadtad niya na ng bala ang likuran nito na nagpalugmok sa alkalde. Gumapang si Roulette papalapit kay Mayor Cerex at kinuha ang papel sa bulsa ng polo nito. Iyon yung code na kailangan nila. Muling tumayo si Rosalia kahit pa nanghihina na rin dahil sa tama ng bala. At pinilit niyang maitayo si Roulette na inaalalayan nila ang isa't isa habang nagtutungo sa main hall. Iniupo ni Rosalia si Roulette sa upuan katapat ng isang computer. Agad nag-type ng kung ano-ano ang dalaga, saka ipinasok ang kill switch code. Saka palang nahinto ang pagbabaril ng natirang 2 laser gun. Muling nagpatuloy sa pagtatype si Roulette hanggang sa muling may lumabas na space na nanghihingi ng code. May ipinasok doon na code si Roulette at nagsimula ng yumanig ang lupa na tila may malakas na lindol. Nagsisilaglagan na rin ang mga kisame. Natitibag ang mga pader. Sumasabog naman ang mga bumbilya pati na ang ibang mga computer. Roulette, anong ginawa mo? Tanong pa ni Rosalia. Rosalia, ipinasok ko ang self-destruct code. Sa loob ng 5 minuto ay sasabog na lahat ng makinarya na nasa loob ng gusaling ito. Maging ang buong laboratory compound ay guguhok na rin. Lulubog ang lupa dahil sa nuclear core na nakalagay sa ilalim nito, nakasamang sasabog. Ha? Paano tayo? Tanong pa ni Rosalia. Maililigtas mo pa ang sarili mo, Rosalia. Lumabas ka na. Sa loob ng 2 minuto ay mag-o-autolock ang lahat ng pintuan. Hindi ka na noon makakalabas. Lumabas ka na, dito lang ako. Magbabantay ako para masiguradong makalabas kayong lahat bago pa sumabog ang gusaling ito. Hindi pwede, Roulette. Magkasama tayong makakaalis dito. Hindi, Rosalia. Masaya na ako na aalis sa mundong ito. Gayong alam kong natibag nyo na ang pinakapundasyon ng organisasyon ni Mayor. Siguraduhin nyo lang na hindi makukuha ng ibang mga aswang si Rafael dahil siya ang susi para magkaroon ng panibagong batch ng mga super soldier. Sige na, Rosalia, lumabas ka na. Kapag hindi ka pa lumabas, 2 tayong makukulong dito at makakasama sa pagsabog. Pati na sila Lino na nasa loob pa ng compound, kasamang sasabog. Mas gugustuhin mo bang mamatay si Lino para lang iligtas ako? Sige na, Rosalia, kailangan ko nang magpahinga at pagbayaran lahat ng masamang nagawa ko sa mundong ito. Mahabang wika pa ni Roulette na tumutulo ang luha. Wala nang ang nagawa si Rosalia. Kahit ayaw niyang iwan ang dalaga ay lumabas na lang din siya habang iika-ika dahil sa tama ng mga bala. Lino, lumabas na kayong lahat. Guguho na ang buong gusali, pati na ang buong 2 bundok. Sigaw pa ni Rosalia. Pagkarinig ni Lino ay agad siyang sumigaw. Fall back! Everybody fall back! Sabay takbo papunta kay Rosalia upang alalayan ito dahil nakikita niyang nagsisimula na rin gumuho ang gusali at mabagal ang pagtakbo ni Rosalia. Si Rafael naman ay wala pa rin sa tamang pag-iisip at patuloy na umaatake kay Lino, kaya wala nang pagpipilian si Lino kundi ang pinsalain ang kaibigan. Binunot niya ang kanyang nakasukbit na baril sa likuran noong mapatingala si Rafael dahil may palaglag na bahagi ng pader ay mabilis pinagbabaril ni Lino ang magkabilang binti noon pati na sa hita. Sabay bitaw ng isang malakas na orasyon para sa pamako. Hindi niya iyon magagamit noong simula kasi mabilis kumilos si Rafael at hindi niya matatamaan. Kaya kailangan manatili muna ito na hindi gumagalaw bago niya gamitan ng pamako. Pagkalingon ni Lino sa likuran ay nakasunod din pala sa kanya sina Micaela at Tingting. Tingting, damputin niyo si Rafael. Ako na ang bahala kay Rosalia. Sigaw pa ni Lino sabay buhat kay Rosalia. Mabilis na rin pinagtulungan nila Tingting at Micaela si Rafael. Napatuloy pa rin nagpupumiglas pero hindi makagalaw dahil sa pamako.
Nagpatuloy sa pagguho ang mga pader. Naririnig na rin ang malalakas na pagsabog sa loob ng gusali. Noong lingunin nila ang tatlong aswang na kaibigan ni Lino na sina Marian, Angelo at Japs, ay pare-pareho na ang mga iyon na nabagsakan ng malalaking tipak ng pader na gumuho. Nauna kasing bumagsak iyong sa bahagi nila kaysa doon sa nilabasan ni Rosalia. Pagkalabas ng gate ay nagradyo agad si Lino. "Clea, gumawa ka ng malaking portal. Alisin mo na lahat ng mga kasamahan natin na narito. Kayo din, Tiara at Minari. Fallback na tayong lahat. Guguho na itong ikalawang bundok." Pagkasabi lang noon ni Lino, ay nakita ng mga nasa harapan ang maraming pagsabog sa loob ng compound. Nagbibitak-bitak na rin ang lupa. Pagkarinig noon ni Tiara ay gumawa na rin siya ng portal papabalik sa base camp, pero hindi isa kundi 5. Kaya bali 7 malalaking portal na ang nakabukas na madadaanan ng lahat ng mga kasamahan ni Lino papabalik sa base camp nila sa may fire station. Pagkalabas ni Lino sa gate ay naroon magkakasama sina Jorem, Duran at Kitaro. Kumumpas ng kamay niya si Duran at nakagawa na rin ito ng portal na siyang nagamit nila papabalik sa base camp. Sakto lang na naisecure ang lahat nang tuluyan na rin gumuho ang ikalawang bundok. "Kuya Lino, anong gagawin natin dito kay Rafael?" Tanong pa ni Tingting habang nakatingin kay Rafael na nakalapag sa lupa, pero panay pa rin ang piglas. Saglit na tumahimik si Lino at nag-isip, nang biglang lumapit sa kanila sina Magnus at Maris. "Lino, hayaan mo na kami ni Maris na siyang gumamot kay Rafael. Hindi naman kasi talaga yan karamdaman, kundi katauhan na binalutan ng kadiliman, kaya hindi makilala ang kanyang totoong pagkatao, pati na kung sino ang mga totoo niyang kakampi." Tumango lang si Lino at pinabayaan na ang dalawa. Lumuhod sina Magnus at Maris sa magkabilang bahagi ni Rafael. Ang isang kamay ni Magnus ay nasa noo ni Rafael, ang isa naman ay nasa kamay. Ganon din si Maris. Pagkatapos ay sabay na silang pumikit. Nakita nilang biglang umitim ang buong mata ni Rafael at sumisigaw ito ng malakas. Sa ilang saglit pa ay unti-unti nang lumilinaw ang mga mata ni Rafael at bumabalik na sa normal ang kulay. "Sino kayo?" tanong pa ni Rafael. Si Lino naman ang sumagot. "Mga kasangga natin sila, Rafael, sa pagpapanatili ng kabutihan sa mundong ibabaw. Siya si Magnus, ito naman si inang babaylan, si Maris." Bumangon na si Magnus at kinamayan ang dalawa. "Maraming salamat sa inyo. Alam ko ang ginawa niyo sa akin. Para akong nakakulong sa loob ng aking sarili at nakatanaw lang sa salamin. Pero hindi ko kontrol ang ginagawa ng katawan ko. At nakita ko rin noong pinagbabaril mo ako sa binti, Lino." Natawa naman si Lino. "Pasensya ka na, Rafael. Kailangan Kaysa naman mabagsakan ka ng bato doon." "Ting, pasuyo sa sugat ni Rafael." Agad namang lumapit si Tingting. Iniabot ni Lino sa kanya ang batong meteor at pinagaling na ang mga sugat ni Rafael. "Ting, isunod mo na rin gamutin lahat ng mga kasamahan nating sugatan." "Okay, sige Kuya Lino." Ano nang susunod na hakbang na gagawin natin dito ngayon, Lino?" Tanong pa ni Magnus. Sumagot naman si Lino. "Isang malaking tagumpay ang nakamta natin, kaya magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon." Agad namang lumapit sina Duran, Jorem, Baod at Minari. "Lino, isang malaking karangalan para sa amin ang lumaban na kasama nyo, at umasa kayo sa mga susunod na laban ay maaari nyo pa rin kami maanyayahan. Pero ikinalulungkot namin, hindi na kami pwede magtagal pa rito. Ilang beses namin ginamit ang harem. Kaya siguradong nararamdaman na ng mga hukbo ng kaharian ng Avalon na narito kami. Baka oras lang ang bibilangin at narito na sila upang tugisin kami. Lalo na at wala na ang itim na enerhiya ng mga kalaban na siyang pumuprotekta rin sa amin para hindi maramdaman ng mga taga-kaharian ang aming aura." Nagsilapit din sina Clea, Tingting at Rosalia kay Lino.
Sabay-sabay silang yumuko, kinaduran. Utang din namin sa inyong mga Nephalem ang ating naging panalo dito. Hanggang sa muli, mga kaibigan. At kapag hindi na kami gaanong abala rito, ay dadalaw rin kami sa pamayanan nyo. Sige Lino, aasahan namin ang iyong pagdating. Sagot naman ni Duran at sabay-sabay na silang pumasok sa portal na ginawa ni Minari. Oh, lahat ng naiwan dito, magpahinga na muna at magpapabili tayo ng maraming pagkain at inumin. Kim, Venus, pwede ko na bang ipaubaya sa inyo ang paghahanda ng mga pagkain para sa ating selebrasyon? Isama nyo na lang ang mga natitirang Marine Corps. At least may pick-up truck naman sila na mapaglalagyan. Walang problema, Lino. Lahat naman ng naiwan ay pwede na magsimulang gumawa ng pagpapahingahang tent. Tingting, Mang Ambo at Mansyo, kayo na muna ang maglabas ng mga pangmeryendang kape, juice at tinapay. Okay, sige Kuya Lino. Matapos makapag-assign sa lahat ng kanya-kanyang gagawin, ay umakyat si Lino sa pinakaitaas noong gusali ng fire station. May bahagi roon na walang dingding at walang bubong. May railings lang ang gilid para makaiwas sa disgrasya ang mga aakyat roon. Tahimik siyang pinagmamasdan lahat ng taong nasa ibaba na abala sa paggawa ng tent at paghuhubad ng mga baril at mga pandepensang ikinabit nila sa katawan. Hindi niya inakala na kakayanin niyang pabagsakin ang isang napakalaking sindikato ng mga aswang. Samantala kung susumahing maigi, higit pa sa 3 doble ang mga kalaban nila kumpara sa bilang nila. Mahina siyang bumulong sa isip. Ermitanyo, nagtagumpay tayo ng buhay at hindi gaano karami ang nalagas sa mga kasamahan natin. Sumagot naman ang ermitanyong tagabantay ng Kyanite na nananahan sa loob niya. Oo, Lino, nagwagi tayo. Kaya abot-abot rin ang aking pasasalamat na kinuha mo ako kay Mariposa. Sa iyo ko lang naranasan ang kahalagahan ko, pati na ang kahalagahan ng Kyanite. Hindi mo lang nagamit ang Kyanite, napalakas mo pa ito ng maraming doble. Oo, tama ka ermitanyo. Huminga ng malalim si Lino habang tumutulo ang luha niya dahil sa kaligayahan. Ilang saglit pa ay may nagsalita sa likuran ni Lino. Lino, aalis na ako. Ha? Saan ka pupunta? Di ba gabay kita? Kung nasaan ako ay dapat naroon ka rin. Oo Lino, tama ka dyan. Pero dito na nagtatapos ang aking pagiging gabay sa iyo. Simula pa lang naman alam mo na hindi panghabang buhay ang pagiging gabay ko. Hanggang sa may magawa lang akong mabuti sa taong aking ginagabayan at may magawang kahangahagang tagumpay ang taong ginagabayan ko. Ngayon ay natupad mo na iyon, na ipanalo mo na ang labanang ito. Isa itong malaking tagumpay sa panig ng kabutihan. Kaya ngayon ay kailangan ko namang ganapan ang aking pagiging isang prinsipe. Nagkakagulo sa kaharian namin ngayon dahil sa wala ako para suportahan ang desisyon ng mahal na hari. Ang mga kaanak ng mahal na reyna ang siyang naghahari-harian ngayon at nilalaso nila ang kaisipan ng hari gamit ang kanilang mga kasinungalingan. Oras na para ang kaharian naman namin ang iligtas ko. Huwag kang mag-alala Lino. Una sa listahan ko ay ang pagliligtas sa iyong mag-ina. Kaya sa lalong madaling panahon ay ihanda mo na ang magiging ligtas na tirahan ng iyong mag-ina. Okay Kitaro, naiintindihan kita. Mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo sa inyong kaharian ha. At kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Handa akong tulungan ka. Maraming salamat sa iyo Lino. Lumapit si Kitaro kay Lino at yumakap ng mahigpit. Noong humiwalay ng yakap ay yumuko iyon bilang pamamaalam at noong muling tumayo ng tuwid ay unti-unti nang naglaho sa paningin ni Lino. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Abangan ang kasunod na bahagi. Pagkatapos ng kanilang selebrasyon ay babalik na sa kanya-kanyang buhay ang lahat. Maging ang grupo ni Magnus ay uuwi na rin sa Bohol at magpapatuloy ang misyon nila doon sa kwento nilang Ang Lihim ng Medalyon. Doon po yun ina-upload sa ating main channel na Katotohanan at Misteryo.
Maraming salamat po sa lahat ng nagtiyagang maghintay kahit naging matagal ang kasunod ng kwentong ito. Kung hindi niyo po alam ang dahilan, isa po roon ay na-demonetize ang ating channel at hindi ko pwedeng ilipat ang upload sa kabila dahil pati daw iyon ay idadamay nila na i-demonetize kapag doon ko iyon inilipat. Kaya naghintay na lang muna ako na ma-approve ang aking appeal. At ito na nga, approve na tayo. Kaya tuloy na ang misyon nila Lino. Ang tanong, ano na kaya ang next na misyon nila Lino? Hehe, kung gusto nyo nang malaman ang sagot, syempre, ilalagay niya muna sa ligtas na lugar ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ay tutugisin nila si Alexander. Hindi kasi yun nagpakita sa itaas ng laboratory compound. At malalaman natin ang dahilan sa mga susunod na kabanata. Mahaba pa ang tatakbuhin ng kwento nating ito. Sana nandyan pa rin kayo palagi na nakaantabay. Ayun po, nasabi ko na ang lahat ng dapat niyong malaman. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.